Isang linggo matapos ang pagdiriwang ng 250th Independence Day ng US, hindi lang selebrasyon ang nagpaingay sa Filipino community sa Amerika. Ang ilan sa ating mga kababayan, bangungot ang naranasan. Narito ang Agenda Weekend Report mula sa North America. Ako si Henny Espinosa, narito ang mga balitang gumagawa ng ingay sa buong North America. Ito ang Agenda North America. Magsimula tayo sa Mississippi kung saan patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad ang pagkamatay ng isang 18-year-old Phil-Am matapos ang isang July 4th outing. Narito ang latest. Para kay Christine Wonsley, naging realidad ang pinakamalaking bangungot ng isang magulang. Ang kanyang 18-year-old na anak na si Nolan Xavier Wells hindi na nakauwi ng buhay matapos ang isang 4th of July outing kasama ang mga kaibigan. Sa isang press conference sa New York, nanawagan ng kasagutan si Christine habang patuloy ang investigasyon sa pagkamatay ng kanyang anak. We just want to know. We just want to know what happened and why our baby didn't come home. Like that's our biggest thing. Si Wells ay isang Black Filipino teenager mula sa Ocean Springs, Mississippi na nagpunta sa Horn Island sakay ng bangka kasamang ilang kaibigan noong Independence Day. Matapos hindi makauwi, inireport siya ng kanyang pamilya bilang missing. Pagkalipas ng 2 araw, natagpuan ang kanyang bangkay sa tabing dagat ng isla. Ayon sa mga otoridad, aktibo pa rin ang investigasyon. Nananawagan din sila sa sinumang nasa Horn Island noong July 4th na magbigay ng mga litrato, video o impormasyong makakatulong sa investigasyon. Humingi na ng tulong ang pamilya kay Civil Rights Attorney Ben Crump na naniniwalang dapat magkaroon ng isang independent investigation dahil wala silang tiwala sa kasalukuyang investigasyon. It is because the family has distrust of the Mississippi law enforcement officials giving them a fair investigation where their black son ended up dead after going out on a boat with 3 young white men. The history of Mississippi is something that they don't just read about in books, but it's a lived experience for many Black Americans. Ayon kay Crump, marami pa ring tanong ang hindi nasasagot. Kabilang kung bakit natagpuan ang cellphone ni Wells sa ibang lugar at hindi kasama ng kanyang bangkay. At ang magkakaibang pahayag tungkol sa mga huling oras bago siya mawala. Samantala, sinabi ng Jackson County Sheriff's Office na sa ngayon ay wala pa silang nakikitang ebidensya ng foul play. Ngunit binigyang diin nila na patuloy pa rin ang investigasyon. What teenager would leave their phone behind if they're going to stay on this island? What teenager wouldn't take their phone? And so it's not adding up. Para sa pamilya ni Wells, ang pinakamahalaga ay ang pag-alala sa kanyang buhay at ang pagtuklas sa katotohanan kung ano ang talagang nangyari sa kanya. Nolan is the kindest soul. He never met a stranger. He loved everybody. He didn't care if you were black, white, purple, green, looked like a marshmallow. Like, he just wanted everyone to be in peace with one another. Hinala ng mga investigador, posibleng nalunod si Wells. Habang wala pa silang inaalis na anumang posibilidad, hindi pa rin inilalabas ang resulta ng state autopsy. Mula Mississippi hanggang Southern California, ang isang 4th of July celebration ay naging bangungot din para sa isang Filipino family matapos tamaan ng isang ligaw na bala ang isang Pinay habang nanonood ng fireworks display. Narito ang ulat ni Albert Bataclan. Pasado alas 9 ng gabi noong ika-4 ng Hulyo, nagliwanag ang kalangitan sa itaas ng West Covina Sportsplex sa tindi ng kulay ng paputok. Kasama dito ang pamilya ng mag-asawang Henrik Macalintal at Ana Evangelista
nang biglang mauwi sa isang malaking bangungot ang pagdiriwang. 4 na minuto mula sa simula ng palabas. My wife yelled in pain, not in excitement. Then I looked, checked with my phone flashlight. I saw a hole on her jeans. Tinamaan ng bala sa Evangelista, ngunit walang malinaw na putok ng baril o nakitang flash. Ayon sa West Covina Police, ito ay isang kaso ng celebratory gunfire o iligal na pagpapaputok ng baril sa ere. Binutas ng bala ang pantalon at bumaon sa hita ng biktima. Mabilis na humingi ng saklolo ang kanyang asawa kaya dumating ang mga first responders at isinugod siya sa ospital. Naglabas ng opisyal na pahayag ang pamahalaang lungsod upang ipabatid sa publiko ang takbo ng investigasyon at ipaliwanag ang matinding panganib ng indiscriminate firing. Ayon sa West Covina Police, isang malaking hamon ng pag-iimbestiga ng ganitong mga kaso. Napakalawak ng search radius at ayon sa otoridad, malamang ay walang kamalay-malay ang salarin na muntik siya makamatay. Well, the worst case is if the bullet, even though it hit her femoral artery, could land literally on her head. Nakalabas na ng ospital ang biktima at kasalukuyang nagpapagaling sa kanilang tahanan physically at emotionally. Nakiusap naman ang mga otoridad sa mga residente sa loob ng 2-mile radius ng Sportsplex na suriin ang kanilang mga doorbell camera at vehicle dashcam footage noong gabi ng July 4 sakaling may kritikal na ebidensyang makakatulong sa paglutas ng kaso. Cherish the moment with your loved ones. We don't know what is tomorrow. Sinubukan natin kunan ng pahayag ang Filipino-American na Mayor Pro Tem ng West Covina na si Oli Cantos pero hindi pa nito sinasagot ang ating tawag o sulat. Samantala ang West Covina Police naman ay humihingi ng tulong ng publiko para sa kahit anong impormasyon na makakatulong sa investigasyon. Mula dito sa West Covina, California, Albert Pataclan, Agenda North America, Billionario News Channel. Sa San Diego, California, ang pamilya ng Pinay na si Maya Millete ay nalalapit na sa matagal nang hinihintay na hustisya. Mahigit 5 taon matapos siyang maglaho. Guilty ang hatol ng isang jury sa Chula Vista sa Pilipinong si Larry Millete sa kasong first-degree murder kaugnay sa pagkawala ng kanyang Pilipinang asawa na si Maya Millete noong 2021. Bagamat hindi pa rin natatagpuan ang mga labi ni Maya, 8 linggong inihirap ng prosecution ang kanilang kaso gamit ang circumstantial at digital evidence. Ayon sa kanila, pinaslang ni Larry si Maya matapos nitong sabihin na gusto na nitong makipaghiwalay. Iginiit naman ng defense na walang physical evidence na nagpapatunay na pinatay si Maya at posibleng kusa lamang itong umalis. Si Maya at si Larry ay may 3 anak. Nananatiling nakakulong si Larry mula nang maaresto siya noong October 2021. Wala pang itinakdang petsa para sa kanyang sentencing. Sa Southern California pa rin, isang Pinoy na dating sheriff's deputy ang sinintensyahan ng pagkabilanggo sa federal prison matapos makonvict sa isang civil rights case. Naharap sa 5 taong pagkabilanggo ang dating San Diego County Sheriff's Deputy na si Jeremiah Manuyag Flores matapos mahatulan ng guilty verdict noong Disyembre nang patunayang gumamit ng excessive force si Flores at pinagtakpan niya ang insidente kung saan na-injure ang isang pre-trial detainee. Tinulak umano ni Flores ang inmate papasok sa isang selda sa San Diego Central Courthouse. Dahil sa lakas ng pagkatulak, bumangga ang biktima sa pader at nabalian ng spinal column. Halos 2 oras umanong nakahandusay ang biktima sa sarili nitong dugo nang hindi binigyan ng medical aid ng Pinoy. On the lighter side of news, may panibagong karangalang ipinagmamalaki ng mga Pilipino. Isang Filipina chef ang nanalo sa Top Chef Season 23. Si Roda Magbitang na tubong Antipolo Rizal ang itinanghal na Top Chef Carolina Season 23. History-making ang Pinay dahil siyang kauna-unahang chef mula Hawaii na nanalo sa popular na cooking competition. Patuloy na hinahasa ni Magbitang ang kanyang culinary skills bilang executive chef sa Canoe House sa Maunalani Resort sa Big Island. Maliban sa titulong Top Chef Carolina Season 23, nanalo rin si Magbitang ng $250,000, isang feature sa Food and Wine magazine
appearances sa mga major culinary events at mga pagkakataong ma-showcase ang kanyang mga pagkain sa James Beard House. Top Chef has been around for so long, and there's a reason why that is, and there's a reason why it's got so much following, and the people that even do not like that didn't win the competition have gone on and done fantastic things with their career. And so, you know, it's hard to not see it as a stepping stone for something bigger and greater than yourself and what you're currently doing. At dyan nagtatapos ang Agenda North America. Ako si Henny Espinosa, maraming salamat at hanggang sa muli.